Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong ang unang araw ng ating pananalangin para sa mga mahal natin sa buhay nagsiyao, para sa mga kaluluwa sa purgatorio. At nawa ang ating pagsisiyam na ito ay patuloy na pagpatatag ng ating pananalig sa kaganapan ng buhay at gayon din tanda ng ating pagmamahal sa mga yumao nating inaalaala. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan na banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Hilingin din natin ang panalangin ni San Antonio Maria Claret, isang obispo at misyonero ng ating simbahan. Ama naming makapangyarihan para maihatid ang mabuting balita sa mga tao, pinatibay mo ang obispong si San Antonio Maria sa tanging malasakit at sigasig. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ipagkuloob mong hanapin namin ang nauukol sa iyo sa pagkapunyagin naming maakit ang kapwa kay Kristo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating
sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung ang paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay sa lahat, sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundin, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Hayaang sabihing ang poon ay dakila na nangaghahangad magligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi na kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abot ng nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon.
Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o sa madaling araw, siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Bahagi na po ng tradisyon, kultura ng ating mga Pilipinong Kristiyano at hindi naman siguro mga Kristiyano ay ang patuloy nating pag-alaala sa mga mahal nating yumao sa pamamagitan ng mga panalangin. Ito yung madalas sa pamamaraan natin upang sabihin natin na hindi mawala yung koneksyon, hindi mawala yung alaala natin sa mga yumao nating mahal sa buhay, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng paggunita sa kanilang kamatayan. At hindi na siguro yung kamatayan, kundi yung mismong buhay nila na nagsisilbing magpahanggang ngayon na inspirasyon para sa atin, sapagkat may mga aral silang iniwan sa atin nung sila'y nabubuhay, na nagsisilbing gabay pa rin natin sa ating pamumuhay sa kasalukuyan. Ang pag-alaala natin sa mga yumao. Ngayon, sa ating pong unang pagbasa, ay ating natunghan dito ang parabagang sa teolohiya ni San Pablo tungkol sa tinatawag nating original sin o yung kasalanang mana na meron ng lahat ng tao nung tayo ay isilang. At anong pinakikita dito? Na kung paano daw ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa buhay ng tao dahil sa kanyang pagsuway, sa pamamagitan naman ng isang tao rin, sa katauhan ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay nabuksang muli ang kalangitan. Binigyan tayo muli ng Diyos ng pagkakataon upang makasama siya sa kaganapan ng buhay. Ito yung nagiging dahilan, mga kapatid, kung bakit ang mga yumao ay patuloy nating inaalaala. Dahil nananalig tayo na mga yumao nating mahal sa buhay ay naghihintay na lamang ng pagkakaloob sa kanila ng Diyos, ng kaganapan ng buhay na walang hanggan. At ang panahon iyon ng kanilang paghihintay, paghahanda para makarap sa Diyos, ang patuloy nating ginagawang tulong para sa kanila ay ang ating mga panalangin. Ay ang ating mga panalangin. Kaya nga dito sa ating parok, hindi na siguro sa ating parok, kundi sa halos lahat ng parokya, ang mga araw na sumusunod hanggang sa dumating ang mismong araw ng paglita natin sa lahat ng mga Kristiyanong yumao ay ginagawa ng bawat isa sa atin. Dahil umaasa tayo at nagtitiwala na sila na nauna na, bagamat siguro hindi pa handang humarap sa Diyos dahil sa taglay pa nilang natawag nating attachment to sin, ay ating inaalaala, ay ating ipinagdarasal. Kayon, tayo na nabubuhay pa, anong paalala sa atin ngayon ng ating Panginoon? Sa ating pong ebanghelyo, sinabi dito na yung tema ng pagiging handa. At siguro hindi lang yung pagiging handa, kundi yung pagiging tapat sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kasi sabi sa Ebanghelyo, maging handa kayo at sindahan ng inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga tao naghihintay sa paggawi na kanilang Panginoon sa kasalan. Ang hiwaga dito ay hindi alam ng mga alipin anong oras ang pagdating ng kanilang Panginoon. Sabi nga dito, maaaring sa hating gabi o sa madaling araw siya ay dumating. Paano siya magiging handa kung magiging tapat siya
sa atas sa gawain. Ano yung atas sa gawain iyon? Yung paghihintay sa pagdating na kanya po na anumang oras ito dumating, mapagbubuksan niya ng pintuan ang kanyang Panginoon. Kaya ang pagiging handa, mga kapatid, para sa atin, na pinapaalala sa atin ng Panginoon, ay ang pagiging tapat. Yung daily fidelity natin, yung daily faithfulness natin. Saan? Saan namang gawain na ipinagkatiwala sa atin? Hindi lang sa pamamagitan ng paglilingkod, kundi maging sa mga maliliit na bagay na ipinagkatiwala sa atin. Siguro hindi lang ng Diyos, kundi mismo ng ating mga magulang, ng ating mga kaibigan, ng mga tao na mahalaga sa bawat isa sa atin. Yung katapatan natin sa anumang pinagkatiwala sa atin, ang pamamaraan natin upang maihanda natin ating mga sarili sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, at ngayon din sabihin natin na sa ating sariling pag-uwi sa tahanan ng ating Panginoon. Meron maganda dito, sinabi na kapag nadatnan daw tayong handa, paglilingkuran tayo ng ating Panginoon. Napakagandang isipin na yung pagsasalawan dito ng Panginoon na ang aliping narat ng handa, paglilingkuran niya, paghahandaan niya. Yun na yung mararanasan natin sa kalangitan, sa kaganapan ng buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pananalangin para sa mga yumao, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng pagkakataon, sa biyaya na binigay hindi lamang para sa kanila na darating pagkakataong tatanggapin nilang kaganapan ng buhay, kundi magpasalamat din tayo dahil sa pamamagitan nito, pinapaalala sa atin na maging handa rin ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw, mumunting katapatang ipinagkatiwala sa ating gawain ng Diyos. Amen. Sa ating pagtanggap sa biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayong upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa na may pananalig. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, O Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong pusong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, O Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon.
Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, O Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway, ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, O Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang mga nagpapasalamat sa ating Panginoon ng Pamilya Bardos, ang SPPC ng San Juan, kaya hindi ng ating mga tagapagtangkilik sa karangalan ni San Juan Bautista, Noel Carpio, Baby Cruz Jr., Gloria Halili, Bong Romero, Arnold Fajardo, Lourdes Nonol, Enrico Cruz, Celso Yamat, Celi Clemente, Gilmar San Buenaventura, Isabelita Aguilar, Sofia Reyes, Ferdelisa Villena, George Mocobo, Wendy De Leon, Victoria Santos, Erica Bautista, Lydia Esmabe, Rosalina Cabantog, Soli Santos, Lid Manahan, Jenny Luces, Melda Polintan at Juan Santiago. Din para sa natatayang kahilingan ni Lawrence Gabriel Arellano at Pamilya Loren, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Fortunata Galang, Mon Miguel Marquez at Andy Catamiren. Patuloy natin idalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Ligaya Katalig, Apolinario Katalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Isaiah Gabriel de Guzman, Amelia Madraso at Marisa Gutierrez. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Hedina, Consuelo, Natalia, Edelberto Sr., Cecilia, Dolores, Generosa, Fidela, Nicorita, Artemio, Ponciano, Pasiano, Rafael, Apolonia, Rosario, Dave, Robert, at ang lahat ng mga inaalala nating yumao sa bisang ito. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mong lalagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaligtasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Denis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo na kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tuhan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
E'en though it be a cross that raiseth me, still my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though Magsitayo po ang lahat. Sitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Panalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio. Alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong mga nilalang na tinubos sa iyong halagang dugo. Jesus, Maria, Jose, sa inyo'y dumadalangin kami upang mapaginhawa mo ang nabibilanggo sa purgatorio na tinubos na iyong mahalagang dugo. Ibigay mo sila sa kanila, Panginoong Jesucristo, ang walang hanggang kapahingahan upang lumiwanag sa kanila ang walang hanggang kaliwanagan. Mapahinga nawa sila sa kapayapaan, siya nawa. O Panginoon na nagagawad ng kapatawaran at nagnanais ng kaligtasan ng mga tao, hiningi namin sa iyo, Panginoong Jesus, ang iyong awa upang ang lahat naming kamag-anak, kaibigan, mga gumagawa na magaling sa amin, na pumanaw na dito sa mundo, sampunan lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Birheng Maria, at ng lahat ng mga santo ay paintulutan mo silang pumasok sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. O Diyos na lumalang at tagapagligtas ng lahat na sa iyo naniwala, ibigay mo, Panginoong Jesucristo, sa iyong alipin, ang kapatawaran ng lahat nilang mga kasalanan, upang kamtin nila sa tulong ng aming tunay na at masikip na pamamagitan at pananalangin ang iyong awa na laging inaasam-asam nila. Ikaw na nabubuhay at naghahari sa kasama ng walang hanggang Ama at ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen. Sumalangit nawa ang kapayapaan ng mga imang mahal sa buhay. Pagkuluban mo sila, Panginoon, ng kapayapaan walang hanggan. At Liwanagan sila ng ilaw na walang katapusan. Requiem aeternam dona eius Domine, et lux perpetua luciet Amen. Amen. Requiem aeternam dona eius Domine, Et lux perpetua luciet eis. Amen. Requiem aeternam dona enis Et lux, Domine. et lux perpetua luciet eis. Amen. Nearer, my God, to thee. Nearer,